Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito ang ating pulsuhan ngayon. Bakit nga ba mayroong naka-post sa Facebook na nag-viral ito? Dahil prior sa pagpalabas ng Supreme Court ng kanilang desisyon sa pagbasura ng impeachment trial ni VP Sara, ay alam ng taong ito na nag-post sa Facebook 3 days before sa desisyon ng Supreme Court ay nag-post na ito. 3 days before, may post na siya na ang lalabas sa itong desisyon ng Supreme Court ay ibasura talaga ang impeachment trial. Bakit niya alam? Meron daw isang insider na taga Supreme Court mismo na nagsabi sa kanya at ibinahagi ang artikulo, ang mga nakasulat, kaya napublish din ng taong ito ang sinabi ng Supreme Court insider. Kaya para sa karagdagang detalye ng shocking na balita na ito, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa Bilyonaryo Channel. Atin panoorin. Bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Okay, so mga kababayan, sa inyong palagay, sa inyong kuro-kuro lang, bakit alam ng taong ito? At bakit merong nag-share sa kanya na taga-insider mismo sa Supreme Court, isa sa mga justices ang nagsabi sa kanya, nag-send ng article kung anong mangyayari sa impeachment ni VP Sara, kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Bakit yung desisyon ay ano na pala, parang scripted na? Ginawa na pala yung desisyon matagal na bago sila nag-decide. Di ba? Ang desisyon, sabihin natin, mag-decide sila ngayong Monday. Noong nakaraang Saturday pa pala nag-decide na sila, sikreto lang at parang replay na lang yung talagang desisyon na kanilang pinalabas in public, yung publikong announcement nila na basura na at hindi na matuloy ang impeachment. Dapat July yata mag-start yun, mga July 30. Pero hindi na mangyari. Sa February 6, 2026 pa daw pwedeng maghain muli ang Kamara ng impeachment complaint. Ang tagal-tagal pa. Ito talagang style nila. Itong i-delay. Kasi alam nila na justice delayed, justice denied. Yun ang motto ng Supreme Court. Kaya alam nila kasi na kapag na-delay yung kaso, ay sa katagalan ay ma-deny at ma-whitewash. Kaya itong nakapagtataka, bakit nakapag-decide na pala sila, ang tagal-tagal na, tapos kunwari mag-decide sila ngayon, naluto na pala lutong Macau na pala Kaya ito ang napakasama talaga. Kaya itong grupo nila Topacio kanina, di ba nagrarally, na sila ay pro-Supreme Court daw sila, pro-Supreme Court, at meron silang ipa-impeach na mga senador. Siguro sila Risa Hontiveros. At bakit kumikiling ang grupo ni Kibuloy, ni Topacio sa Supreme Court? Dahil alam nila na mga DDS ang nandyan na 13 ka-majority justices ay DDS. At yan din ang mga justices ang papanig at kikiling kay Kibuloy. Yan din ang kikiling kay VP Sara kapag nagkaroon ng kaso sa Pilipinas. Yan din ang kikiling kay Duterte, kay Bato, kay Bongo. Lahat ng may kaso na DDS ay nandyan ang kanilang kapanalig mismo sa Korte Suprema. Kaya saan ba natin ihahabla? Saan ba natin kakasuhan pa? Yang mga mga magnanakaw, hindi na Kasi ang Supreme Court kapag nag-decide, pabor na pabor talaga yan sa mga DDS na yan. Nakakalungkot, no?
Grabe, wala na tayong matakbuhan eh. Kaya tanging ICC lamang, pero ang ICC ay korte lamang para sa itong victims of war, victims of EJK, extrajudicial killing, mass murder. Yun ang ang covered ng ICC. Pero kapag ibang klaseng kaso, hindi na sila makialam doon. Yung crime against humanity talaga ang covered ng ICC. Kaya kawawang Pilipinas. Dapat kasi pag upo ni PBBM ay chinecheck na niya ang lahat ng departamento. Even sa Senado, check. Kongreso. Alam nyo bakit malakas ang Kongreso kay PBBM? Dahil nandyan ang anak niya, majority leader eh. Sa Kongreso, nandyan si spokesperson, si Romualdez, nandyan. Dalawa yung malaking dyan ni PBBM. Kaya majority talaga na PBBM ang Kongreso. Dapat yun ang ginawa niya sa Senado. Dapat, ay nagtalaga siya diyan ng mga senador. Dapat kukuha siya ng senador na di ba? Na magaling na ilagay diyan para mabalanse. Dapat majority. Ngayon lang nangyari na ang administrasyon ay nagiging minority sa Senado eh. Dapat kasi majority ang administrasyon dahil administrasyon nga sila yung nagkukontrol eh. Ngayon pagdating sa hudikatura sa judicial system sa Supreme Court, hindi alam ni PBBM na 13 pala doon ng ang ina-appoint ni Digong para kung magkakaso, merong kaso ay ma-absuelto sila. At isa lang ang appointee ni PBBM. Dalawa kay Pinoy. So tatlo lang yung anti-Digong. Pero 13 yung Digong talaga, Digongyo. Grabe. Ito kasi ang kay PBBM. Hindi siya sigurista. Akala niya na automatic na siya yung presidente, kakampi niya lahat. Hindi ganun. Dapat siguraduhin talaga, i-check kung, kanino ka ba? Sino bang naglagay sa'yo dyan? Automatic, kahit nga dito sa amin, sa Kapitolyo, halimbawa, ang nanalo ay mga barbers, tanggal yung mga yung mga matugas na mga karibal na partido. Tanggal yung mga nagtrabaho doon sa Kapitolyo. At papalitan ng mga barbers kasi dito ngayon. So, papalitan ng mga barbers. Ganun yun. Kasi kung hindi mo papalitan, sinong maniniwala sa iyo? Sinong susunod sa iyo? Di ba? Kung i-revamp lang naman yan itapon yan doon sa ibang assignment, tanggalin sa pwesto, pero itapon sa ibang assignment. Ganun din na sweldo. So, hindi yan papalag. Ganun lang yan yung mga justices na tracing yan, dapat nilipat yan Tapos maglagay si PBBM ng kanyang mga justices. Napaka-importanting yan, departamento ang Supreme Court. Dahil sila ngayong mag-decide ng mga kaso. Hindi kasi, akala kasi ni PBBM wala siyang kaso Malinis kasi ang konsensya niya. Kaya hindi siya nagigiano diyan sa Supreme Court. Ngayon, ayan nakita na natin na hindi dapat ganoon kagaan ang pagtingin sa mga departamento. Dapat alam mo yung mga tauhan mo. Kung yung mga kontra sa iyo, yung mga tauhan di tanggalin. Kasi lang naman talaga, wither lang kapag administrasyon mo, kawawa yung mga kalaban, ganun yun. Administrasyon mo So dapat yung nilagay ng mga tao ay sa administrasyon. Malaking pagkakamali. Pagkakamali talaga. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ayan. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ikukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Grabe. Anya, 12 Duterte appointee SC justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings.
Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Samantalang sina Justices Benjamin Caguiwa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguiwa na lang ang natitirang Aquino appointees. Samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, imbis na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguiwa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalvan, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Ayan, so booking na no, mga kababayan, scripted lahat eh. Pinaplano lahat, merong ano diyan, kung orkestra pa yan, merong conductor, merong nagmamanage, merong nagpaplano. Sino kaya? Diba? Lahat yan ay pabor sa mga Duterte, yung mga ginawa na yan. Kay Chis Escudero, pabor kay Duterte, delay ng delay, para hindi mabuksan yung mga account sa bangko ni BP Sara, bank account ni Digong, sabi ni Trillanes, 52 billion pesos ang laman ng bank account, joint account ni Sara at ni Digong. Yun ang kinakatakutan nila na mabuksan eh, kasi makikita talaga na totoo ang sinabi ni Trillanes. Nako, grabe, majority decision ng Supreme Court, tapos dalawa lang ang hindi pumabor eh. Grabe. 13, automatic ay kay Digong yon appointee. Si Digong ang nag-appoint. Kaya malaki ang utang na loob ng mga justices na yan kay Digong, yung 13, kasi si Digong ang nagtalaga sa kanila diyan. Kaya of course, kapag nag-request si Digong na ops, ibasura yung impeachment ng anak kong Pusit, Lustay. Kasi bibigyan ko kayo ng mga regalo, ganyan yan eh. Kaya, ay nako, ano bang aasahan natin? Parang walang ano na gobyerno ito. Bakit ba kasi nag-independence ang Pilipinas? Balik na tayo sa Amerika. Noon, dollar ang pera natin eh, dolyar. Ngayon, pera natin walang kakwinta-kwinta. Mababa ang value. Panahon ni Apulakay, ni FM, 21 pesos lang ang $1 eh. 20 pesos, minsan 19. Ngayon, di ba? Halos 60 pesos na ang isang dolyar. Grabe, times 3 na ang natin, ang value ng peso sa dolyar. Times 3 na. Ang laki na. Kumpara sa panahon ni Marcos, grabe. Wala talaga. Ang Pilipinas ay lalong palubog ng palubog, ng palubog ng palubog, ng palubog ng palubog. Mga kababayan, hindi ito makaahon pa. Kapag napalitan si PBBM sa 2028, kapag mga Duterte ang makaupo, wala na. Papunta na tayo sa China, palubog pa tayo, papunta pa sa China. Kawawa talaga. Kawawa. Walang magawa eh. Bakit kaya ayaw ng mga senador na gagawa ng plebisito or ng Congress gagawa ng plebisito na magpa-adapt na tayo sa Amerika, kasi gusto naman ng Amerika noon pa na magiging estado tayo ng Amerika. Ngayon, ayaw ng mga senador at congressman ng ganyan kasi wala na silang proyekto, di ba? Hindi na sila makakurakot kasi mahigpit ang federal government ng Amerika, mahigpit, kakasuhan ka kahit 100 pesos lang ang ninakaw mo, kakasuhan ka. Kaya ang Amerika ay ganyan sila kaunlad dahil sa hindi kinurakot ang pera. Kaya makabili sila ng makabagong mga armas, mga jet plane, submarino, barko, helicopter, dahil nga hindi ninakaw ang kanilang mga pera. Sa atin,
Example, yung flood insertion ni Kilay, ni Boy Kilay, ni Escudero, di ba? 142 billion, di ba? Ginastos ba yun? Galit na nga yung taga Bulacan, yung gobernador sa Bulacan, galit na. Dahil walang tinapos, walang ginawang project. Pero yung budget na-release na eh. E di nandoon sa ano? Kanino ba yung kunin? Na ano na kasi yan eh, naipamigay na yan ni Escudero yung 142 billion. Kaya ganito ka-kurap ang Pilipinas, mga kababayan, dahil sa ito'y kultura na. Kultura na ito, hindi na ito mawawala pa. Nasa dugo na ito eh. Nasa dugo. Ang mga bagong sibol na politiko, mana sa kanilang magulang na politiko din. Ang dugo ay pareho, so parehong magnanakaw. Kaya dapat talaga magpa-adapt na tayo sa Amerika. Yun lang ang tanging solusyon eh. Para may parusang may death sentence sa Amerika eh, sa mga kurap. Kaya walang nagkukurap doon. Walang nagnakaw dahil mabigat ang parusa. So dito, hindi ma-approve yung death penalty sa mga congressman at senador eh. Meron nang naghain ng bill na yan, hindi na-approve dahil lahat nagnakaw. Yung iba, medyo mabait lang, konti lang ninakaw, pero magnanakaw pa rin yan. Yung iba ay talagang sobrang garapal. Halos 80% ng ninakaw, 20% lang yung ginawang project. Okay, patuloy tayo sa ating video mga kababayan, courtesy ng Bilyonaryo Agenda. Senator Bongo umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Bukod pa riyan, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon. Ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Isa si former Law Dean Attorney Mel Santamaria sa mga naunang kumontra sa mga kumalat na FB post nitong nakaraang linggo. Kaya laking gulat daw niya nang lumabas ang ruling ng SC. Okay mga kababayan, balikan natin itong sinabi kay Bongo. Ito pala si Bongo, itong mukhang buwan. Parang full moon yung mukha, yung bilog-bilog. Siya pala yung nag-manage, di ba? Gumagapang sa mga justices. Ayan, totoo yung sinabi ko, di ba? Yung kahapon sinabi ko na ginagapang yan. Ay, ito yung gumapang yung mukhang buwan, full moon. Ang ang lapad-lapad ng mukha. Mukhang yung malapad na parang naplansay. Kaya, meron talagang gumapang. At saka yung Leonin, yung malaking ranggo na Justice Leonin, yun pala ay may reward daw. Sino bang nagbigay niyan? Of course, merong 52 billion sila digong eh. Sa bangko, pwede naman mag-withdraw doon ng 10 billion. May iwan pa na 42 billion. Maraming pera eh. Kaya pwede talaga ipamudmud. At kapag si Bongo ang gagapang, siyempre hindi pera ni Bongo yan, kundi sa kanyang amo, kay Digong yan. Ang China, tumutulong naman talaga ang China. So pwedeng nagbigay din ang China. Lalo na ngayong 2028 election, ibubuhos ng China ang pera kay BP Sara. Kaya mananalo si BP Sara sa 2028. Kasi ibubuhos ang pera eh. Ngayon, sa mga DDS dyan, ay pwede naman tanggapin nyo yung mga ibubuhos na pera ng amo nyo. Pero iboto nyo ay yung matino. Hindi na ako sabi na si PBBM, basta matino kahit sino, wag lang yung mga Duterte na yan dahil alam natin ang patutunguhan ng Pilipinas. Lubog ng palubog, and then pag-ahon ay China na. Ganyan yan. Grabe. Okay, tapusin na natin ang video, courtesy sa atin ng Bilyonaryo Chat. Nakapagtataka. So, hindi mo maiiwasan magkaroon ng speculation ang ating mga kababayan na nabasa yung rumor na yun sa mga Facebook, Twitter, etc. na parang may leak dyan. Ayon sa Korte Suprema, kinokonsiderang unconstitutional ang impeachment articles kay VP Sara dahil sakop umano ito ng one-year bar rule. Pero para kay Attorney Santamaria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Dahil kahit na hindi dumaan sa committee referral sa Kamara, ang naunang 3 impeachment complaint, itinuring pa rin itong dismissed ng Korte nang matapos ang 19th Congress.
So sabi ng Korte Suprema, dati kung walang referral, walang initiation. Sa desisyong ito, ang katangi-tanging ma-observe ninyo, walang nangyaring referral. Pero may itinuring na dismissal. Na itinuring na natapos ang first step. So ngayon, basta't ikaw ay nag-file, tama naman ang pagkakalendar nito, pero kung hindi nyo pinag-usapan at ni-refer at hinintay nyo matapos ang termino ng Kongreso, ituturing na dismissal. Ani Attorney Santa Maria, hindi ka bigla-bigla na magkakaroon ng speculations sa kung mayroon bang political motive sa likod ng SC ruling na ito. Sabi nga ng isang US Supreme Court Justice, gone are the days na we treat Supreme Court Justice with a halo on their head, na parang santo sila at hindi na nagkakamali. Ayan, so kahit sa Amerika pala ay wala na yung mga santos-santos na yan na kapag Supreme Court, akala natin pinakamataas na hudikatura sa Pilipinas, na sila yung magja-judge ng lahat. Pati Senado, pati Congress ay luluhod sa kanila kasi meron silang mga halo. Yung halo, yun yung bilog sa ulo na parang basketball ring ng mga santos. Kaya makapangyarihan daw sila dahil meron mga halo, sabi ni Santa Maria. Gone are those days. Wala na. Kahit sa Amerika, wala nang mga santos-santos na justices sa Supreme Court. Kaya ang dapat sa soberenya ng Pilipinas, ang mamamayang Pilipino ang pinakabosing. Wala nang tataas pa sa presidente. Kahit presidente hindi pwedeng tataas pa sa mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Kaya ang mamamayan na dito ang maghusgay. Yung Supreme Court na yan, walang silbi yan kapag mamayan ang kikilos. Mamaya may papakita akong video na kumilos na ang mga grupo sa Metro Manila para sa malaking gagawing people's power, mga kababayan. Kaya wala nang pag-asa. Kasi na-manipulate na lahat Nakapwesto na ang mga tauhan ni Digongyo. Kaya tanging people's, hindi tayo magtawag niyan. Tanging ng kilos ng mga Pilipino na lang. Hindi tayo babanggit ng people's power, baka maano tayo. Masara ang channel. Dapat kikilos na ang mamamayang Pilipino. Ito na talaga, wala nang mangyari. Saan ka pa ba dudulog? Saan ka pa ba pupunta? Supreme Court kay Digong, Senado kay Digong, Congress na lang ang kay PBBM So sa departamento, 2 kay Digong, 1 lang kay PBBM. Mukhang talo si PBBM dito. Mga kababayan, kailangan natin ng tulong. Tutulong tayo kay PBBM. So wala tayong ibang magawa kundi sa kalsada natin dalhin ang hustisya. Kalsada na yan, mga kababayan, hindi na yan makuha sa mga ano-ano dyan. Kalsada na yan. History will be repeated. Yun yung mangyayari. Kung merong People's Power EDSA 1, merong EDSA 2, ngayon merong EDSA 3. Ito na yun. Ang pagkakataon, wala na Wala nang kapag-asa. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, anong masabi nyo sa mga ating na topic sa araw na ito? Pag-i-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaging tulong sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.